Okay, mga kaparmer, magandang araw. Andito tayo ngayon sa ating lakatan mga kaparmer. Tingnan nyo, sana kaya yung may-ari nito. Yan, may puso na yan. Yun, palabas na. Dito may puso na rin. Ngayon ang tanong, kaya pa bang pagandahin ang bunga nito mga kaparmer? Sa kabila ng sitwasyong ito. Nasa na kaya yung may-ari nito? Parang nakalimutan na yata to. Ngayon mga kaparmer, sprayhan natin tong damo. Gamit tayo ng glyphosate. Dun sa unahan, maliliit pa. Dito medyo malalaki na, pero dapat pa-harvest na sana to ngayon kung naalagaan lang to. Kaya kawawa. Sprayhan na lang muna natin tong damo mga kaparmer. Ano to? Glyphosate yung gamit natin mga kaparmer. Kasi pag i-contact natin to, hindi magtagal, babalik yung damo at saka magulang na to masyado yung damo. Kaya yun, magastos sa herbicide kung gagamitan natin to ng contact. Mabalda ng konti itong saging natin, pero hindi bali, basta maalis itong mga damo na to mga kaparmer. Pag hindi pa talaga ninipis to, pag umpisang sumibol, sprayhan uli agad para maano talaga. Pero based on my experience mga kaparmer, mga ganitong kapal, basta systemic lang yung gagamitin, hindi to problema. Susubukan natin mga kaparmer kung kaya ba kaya pa ba mapaganda tong bunga nito. Yan, gaya na no, mga malalaki na. Tapos yung maliliit mga kaparmer, infected ng panamayan. Sigurado yung sa paligid badadamay, kasi dahil diyan yung puno na yan, yan ang pinaka unang nagkaroon ng panama. Kaya yun, nadamay yung bagong tanim. Kung tutusin mga kaparmer, ang ganda sana ng tubo nitong saging na to nung bago pa tong tinanim. Iniwanan natin, kaya yon ang nangyari, bansot. Pero sige lang, kahit pa paano mapakinabangan pa to. May diskarte tayo nito mga kaparmer na makabunga pa to ng maayos. Susubukan natin kung gagana. Tapos pangalan nito, hindi na natin to pa anuhan ng follower, wala nang ipapasunod nito. Pagka ma-harvest na yung mother, yung puno, injika natin ng glyphosate para mamatay. Ay papalitan natin ng gulay, kasi pag tuloy-tuloy itong saging dito mga kaparmer, yung pangalan nito, yung panama, kakalat at kakalat. Ganun pa rin, sayang yung panahon natin. Pakunti na lang yung saging, wala nang matitira, kasi maraming spot na dito mayroon nagkakaroon. Tapos yung mga spot na nagkakaroon ng panama, kumakalat, lalo na pag mag-ulan doon. Kung ubusin natin oras sa pag-aalaga ng saging, tapos ganun lang naman, impractical na masyado. May opsyon naman tayo, ibang tanim. Sa totoo lang, mas maganda sana yung saging. Kahit sa ganitong presyo ngayon na nasa 30 plus, panalo na yon. Lalo pa pag pangalan nito, pag umabot ng 40 to 50, lalo na. Pero sa ngayon nasa 30 plus, ganon na mga presyo, okay na yon. Pero kung babanat ka ng financing, pakain ka ng pakain ng todo na kahit minsan hindi na kailangan ng mga gastusin, impractical na masyado mga kaparmer, malulugi ka dyan. Dapat tayo, clever, hindi tayo basta-basta magano
Pero bigyan ko lang kayo ng kunting idea mga kaparmer, sa ganitong tubo, tumutubo pa lang yung saging nyo, pwede naman hayaan nyo na lang muna. Huwag kayo gaano magsayang ng oras sa pag-aalaga. Yung malapit na magbunga, doon nyo balikan, babanatan nyo, pakain ng abono. Tapos yun na yung pagkikare ng dahon para magkakaroon ng sapat na dahon pag nag fruit bearing na siya. Yung mga abono na kailangan makain niya pag bunga, ibibigay mo. Kaya pa rin yan palakihin ang bunga mga kaparmer. So tipid ka sa oras at gastos. Okay, yun lang muna mga kaparmer, update natin dito sa ating lakatan. Patuloy muna ako mag-i-spray ng damo. Update ko na lang to sa susunod kung anong magiging takbo nito, itong saging na to mga kaparmer. Okay, hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam ginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.